Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa episode na ito, susundan natin si Samuel, isang lalaking nahuhumaling sa mga panaginip at kababalaghan, na natagpuan ang isang misteryosong libro na nagdala sa kanya sa isang kakaibang mundo. Sa kanyang paglalakbay, kasama ang matalik niyang kaibigang si Rochelle, natuklasan nila ang mga lihim ng kabilang daigdig. Ngunit may isang babala na hindi nila dapat balewalain. Ano ang mangyayari kapag sinubukan nilang harapin ang kanilang mga takot at iligtas ang isa't isa mula sa madilim na kapalaran? Tara, samahan niyo ako at alamin natin ang buong kwento. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng kwentong Kababalaghan. Salamat po sa inyong oras para pakinggan ang aking kwento. Ako po si Samuel, lumaki sa isang maliit na bayan sa Laguna kung saan simple lang ang buhay. Hilig ko ang magbasa ng mga libro tungkol sa misteryo at kababalaghan at madalas akong manood ng mga pelikulang nakakatakot kasama ang mga kaibigan ko. Bilang panganay sa 3 magkakapatid, malapit ako sa aking kaibigang si Rochelle. Nasa loob ako ng aking kwarto, madilim at tahimik. Tanging ang ilaw mula sa desk lamp ang nagbibigay liwanag. Ang mga pader ay puno ng mga poster ng sikat na pelikulang horror at sa tabi ng aking kama ay isang mesa kung saan nakapatong ang tala-arawan. Gumising ako sa kalagitnaan ng gabi, pawisan at hingal. Dali-dali kong kinuha ang tala-arawan at isinulat ang mga detalye ng aking panaginip. Mga lugar na hindi ko pa napuntahan at mga tao na hindi ko kilala. Habang sinusulat ko ang mga detalye, naririnig ko ang tunog ng orasan sa kwarto ko. Tila mas malakas ito kaysa dati na parang tumutugma sa bawat tibok ng puso ko. Sa aking pag-aaral, kumuha ako ng elective noong high school na tumatalakay sa mga panaginip. Ginugugol ko ang malaking bahagi ng aking oras sa pagtuklas tungkol sa misteryo ng mga ito habang gising. Ngunit kahit na malalim na ang aking kaalaman, hindi pa rin ako kontento at nais ko pang mas lumalim ang pag-unawa sa mundo ng mga panaginip. Isang araw sa lokal na aklatan, napansin ko ang isang lumang libro na nakatago sa pinakadulong bahagi ng estante, ang Hiwaga ng Diwa ni Zenaida. Binuksan ko ito at agad na umagaw ng aking atensyon ang mga paksa tungkol sa malayang panaginip at paglalakad habang tulog. Habang binabasa ko ang libro, naramdaman ko ang kakaibang lamig na bumalot sa akin, na para bang may hindi nakikitang presensya sa paligid. Ito na siguro ang hinahanap ko. Pulong ko habang patuloy na binabasa ang bawat pahina. Ngunit ano itong huling kabanata tungkol sa paglabas sa sariling katawan gamit ang sleep paralysis? Inilahad sa huling kabanata ang isang pamamaraan na nagsasangkot ng pagtulog sa isang nakahilig na posisyon at pagkakamit ng sleep paralysis, kasama ang serye ng mga hakbang upang mahiwalay mula sa katawan. May babala rin ang libro na huwag lumapit sa isang balon na nagbigay sa akin ng kakaibang kaba. Sa loob ng aking kwarto, nilagay ko ang libro sa tabi ng aking kama at humiga sa isang nakahilig na posisyon tulad ng nakasaad sa libro. Sa unay nagduda ako sa katotohanan ng mga nakasaad sa libro, pero sabi ko sa sarili ko, wala namang mawawala kung susubukan ko. Kaya kahit medyo kinakabahan, nagpasya akong subukan ito matapos maranasan ng sleep paralysis. Sa aking unang pagtatangka, bahagyang nagtagumpay ako at naramdaman ko ang kakaibang sensasyon ng paghihiwalay mula sa aking katawan. Parang lumulutang ako. Habang nararamdaman ko ang paghihiwalay, may mga anino sa paligid ng kwarto ko na gumagalaw. Hindi ko alam kung totoo o bahagi lang ng aking imahinasyon. Rochelle, kailangan mong marinig ito, sabi ko sa aking matalik na kaibigan sa telepono. Nagtagumpay ako. Naramdaman ko ang paghihiwalay mula sa aking katawan. Halos hindi ako makapaniwala sa sarili ko habang kinukwento ko sa kanya ang nangyari. Agad kaming nagplano ni Rochelle na subukan ang pamamaraan ng magkasama.
Puno kami ng pananabik at kaba sa aming balak na tuklasin ang kabilang daigdig. Sa aming unang magkasamang pagtatangka, naramdaman namin ang kakaibang sensasyon at nakita namin ang aming mga sarili sa isang tahimik at walang buhay na bersyon ng aming mundo. Nakakapanibago pero sobrang exciting. "Tingnan mo ito, Samuel," sabi ni Rochelle habang tinuturo ang isang lumang balon na wala sa lugar. "Ito ba ang balon na binanggit sa libro?" "Huwag tayong lumapit diyan," sagot ko, naalala ang babala sa libro. "Delikado yan." Pero binaliwala ni Rochelle ang aking babala at lumapit sa balon. Biglang lumitaw ang isang madilim na kamay mula sa tubig at hinila siya papasok. Sa mga sandaling iyon, bumagal ang oras. Nakikita ko ang bawat detalye ng kamay na humihila kay Rochelle at naririnig ko ang kanyang sigaw na parang echo sa buong paligid. "Rochelle," sigaw ko habang sinusubukan kong abutin ang kanyang kamay. "Huwag kang bibitaw." Habang hawak ko ang kanyang kamay, naramdaman ko ang malamig na tubig na umaabot sa akin. Pero nabigo ako. Nagising ako sa tunay na mundo at natagpuan si Rochelle na nasa koma. Puno ng takot at pagkabalisa, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nararamdaman kong ako ang may pananagutan sa kalagayan ni Rochelle. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hindi ko siya maililigtas. Hindi ako makatulog ng maayos. Palaging bumabalik sa aking isipan ang imahe ng madilim na kamay na humila kay Rochelle. Kailangan kong bumalik, sabi ko sa sarili ko habang nakatingin sa aking tala-arawan. Ako lang ang makakapagligtas kay Rochelle. Alam kong delikado, ngunit determinado akong bumalik sa kabilang daigdig upang iligtas si Rochelle. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hindi ko siya masagip. Sa bawat gabi, sinusubukan kong muling maranasan ang sleep paralysis. Sa bawat pagtatangka, nararamdaman ko ang takot at kaba. Ngunit hindi ako sumusuko. Kailangan kong bumalik. Sa wakas, muling naramdaman ko ang kakaibang sensasyon ng paghihiwalay mula sa aking katawan. Nakita ko ang aking sarili sa tahimik at walang buhay na bersyon ng aming mundo. "Rochelle, nandito na ako," bulong ko habang naglalakad patungo sa balon. "Ililigtas kita." Habang papalapit ako sa balon, nararamdaman ko ang takot na bumabalot sa akin. Hindi ako susuko. Kailangan kong harapin ang aking mga takot para mailigtas si Rochelle. Sa aking puso, puno ako ng determinasyon at pag-asa na sa pagkakataong ito, magtatagumpay ako. Hindi ko na iniisip ang sarili kong kaligtasan. Ang mahalaga lang ay mailigtas ko si Rochelle. "Rochelle," sigaw ko. "Nandito na ako." Mga kaibigan, natutunan natin na hindi dapat balewalain ang mga babala, lalo na sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan sa mundo ng mga panaginip, hindi lahat ng nakikita ay dapat lapitan.